Sa utos ng Pangulo na police visibility, maramdaman ng taong bayan, inutos niya rin po yung paglaban sa illegal na droga. Bukod sa mga high-value target, kailangan din daw yung mga nasa street. Sir, paano po, ano magiging mandato mo sa mga police natin sa ground? Taas kayo ng kamay sa judge. Kasi kung talagang magaling kang pulis, hindi ka papayag na yung kriminal na yan, they're going scot-free. And there's only one way of doing that. Hindi kaya maabuso naman din ito dahil baka yung iba, dahil sa paramihan, ay mang-aresto na kahit itinuro lang at walang sapat na batayan? Yan ang ating napakagandang tanong. Tandaan natin, yung mga tao na inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay. Buhay yan. Andyan ang human rights. Yes, Sir, good morning and unang-una congratulations. Chief, kasama sa program mo yung 3 pillars of leadership at kasama rin yung 3-minute response. Sir, ang tanong, paano to i-implement at saan yung mga lugar na prioridad tong ipatupad? Essentially, the whole country is a priority. We are going to implement it nationwide at ready naman ang infrastructure. At ang kailangan lang naman natin nakikita ko ay yung leadership intervention. So I'm going to really make sure that ang mga katuwang natin sa taas, and most especially yung mid-level supervisors, I'll make sure that they know their roles and they are actually playing their roles to the hilt. Sir, may mga nabanggit ka ng mga priority, yung mga pangunahing lungsod. Ano initially yung mga pangunahing lungsod? No? Pangunahing lungsod, city centers, ang sinasabi city natin, centers. di ba? So the 3-minute response will really focus on the city centers, yung mga urban, kasi yung 3-minute response, ang essence kasi niyan is fast response, 24 hours a day. Eh, ang city centers lang naman ang gising ng 24 oras eh. Natural, iba ang kultura sa city center, iba ang kultura sa mga rural areas. Ang rural areas, pagdating ng alas 7, alas 8, tulog na ang mga tao eh. So, iba ang responding kailangan yan, ibang serbisyong kanilang kailangan sa mga rural areas. So, obviously, pag rural areas ay nandun sa hating gabi ka na, ay hindi ka natatakbo na kawangwang, tulog ang mga tao eh. Pero syempre, kung sa city center sa mapag-uusapan, Eastwood, Cubao, Makati, hindi natutulog ang tao dyan. Kaya palaging dapat may wangwang na naririnig dyan, may blinker na nakikita sa mga kanto-kanto. Because we're going to, again, we'll study the possibility of deactivating those small PCPs at ilagay natin ang mga tao sa patrol car at lahat sila nakikinig sa radyo. Dahil ako ay maririnig nila sa radyo. And sa ngayon kasi we have the capability na pag magsalita ako dito sa radio rito dito where I stand right now, kaharap nyo. Pag binigyan ako ng isang radyo diyan, matatawagan natin Davao, Cebu, Iloilo, Zamboanga. So they will hear their chief PNP calling them on radio. So there's no reason for them to not to listen to their radios. Sir, kasama rin yung unity and moral sa Oh, yeah. alam natin, sir, may mga senior officers pa na naiwan. At yung iba sa kanila naging candidate din sa pagka-chief PNP. How are you planning to deal with them, sir? We have already made our discussions regarding that matter. Lahat naman ng mga ganyan internal ko na lang yan. Internal for them to also have their own time for their families. Kaya nang ginawa ko dati sa Quezon City, lalo na dito sa NCR, we'll try to see if the 8-hour duty is viable. Pero pag 8 hours lang ang duty nila, I'll make sure na walang pulis na nakaupo. Walang pulis na nakatingin sa kanyang cellphone at walang pulis na nagliliwaliw. Because while I will ask them to have 8 hours duty na very short, from 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, ang alas 10 ng gabi hanggang alas 6 uli ng umaga, I'll make sure that even in alas 4 na madaling araw, buhay na buhay and they are still working at 100%. So, shorter hours, pero we'll ask for quality. Ginawa ko na dati sa Quezon City and I intend to, again, do it and try to study it if it can be replicated in NCR and the major city centers, yung bang mga cities that never sleeps. Thank you, sir. May we hear now from Ma'am Lea Ilagan of UNTV. Morning, sir. Congratulations.
Thank you. Sir, inutos din bukod sa utos ng Pangulo na police visibility, maramdaman ng taong bayan, inutos niya rin po yung paglaban sa illegal na droga. Bukod sa mga high-value target, kailangan din daw yung mga nasa street. Sir, paano po, ano magiging mandato mo sa mga police natin sa ground? Kasama sa metrics natin ang number of arrest. Paramihan. Sige. Paramihan. Kung noon ay, make sure that everything that we do are within the ambit of the law. No? Aresto. Kaya kanina sinabi ko, magtaas kayo ng kamay sa judge. Kasi kung talagang magaling kang pulis, hindi ka papayag na yung kriminal na yan, they're going scot-free. And there's only one way of doing that. Arestuhin mo sila, dalhin mo sa husgado. Dadaan ka sa piskalya, taas mo ang kamay mo, sasabihin mo, ito ebidensya ko, kumbinsin mo ang piskalya. Those are the things that primarily will be the metrics of performance of individual policemen. No? Sir, hindi kaya maabuso naman din ito dahil baka yung iba, dahil sa paramihan, ay mang-aresto na kahit itinuro lang at walang sapat na batayan? Yan ang ating napakagandang tanong. Tandaan natin, yung mga tao na inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay. Buhay yan. Andyan ang human rights. Andyan ang media. Andyan ang mga abogado. Ay pag magreklamo yan, dito ka naman babalik sa loob ng internal disciplinary machinery. Andyan ang Internal Affairs Service. Iimbestigahan, titingnan kung tama ang iyong ginawa. Okay? Pero huwag sila mag-alala. I'm directing the legal service to provide them with the lawyers that will defend them kung may mang-aasunto sa kanila. So, legal service will be providing them with legal assistance. Yun naman ang metrics ng aking mga abogado dyan sa legal service. Paramihan naman ang panalong kaso. Depensahan nila ang mga pulis. Pag gumawa ang pulis ng trabaho niya, natural ho yan. Ang pulis kasi, I would like to believe na most of the time, kalahati talaga ng mga partidos na pinapakialaman ng pulis ay galit sa pulis. Kalahati ay masaya. Bakit? Sino naman ang masaya na pinusasan mo, dinala mo sa kulungan? Siyempre, ang mga partidos nun galit, maghahanap ng butas sa'yo, kakasuhan ka, asuntuhin ka. Natural yun na reaksyon. Okay? Buhay ang ating mga tinitingnan dito, ha? Hindi yung mga binaril natin at hindi yung mga kung ano-anong mga pinagagagawa natin na hindi na makadepensa yung mga tao. So, right now, metrics natin is aresto. At ang aresto, ibig sabihin, buhay ang tao, dadali mo sa husgado. Kumisin mo ang piskal. Ngayon, siguraduhin mo tama ang ginawa mo. Sapagkat pag sinabi ng piskal mismo na illegal ang aresto mo, problema na yun. Dahil pag dinala ka sa Internal Affairs Service, dinala ka sa NAPOLCOM, dinala ka sa PLEB, may kalalagyan ka rin. So, may check and balance ang ating mga sinasabi niyong abuso. Sir, alam natin na ang mga nakakakilala doon sa mga drug offenders, sa mga barangay, ay yung mga barangay official mismo. Malaki ang papel ng BADAC. Sir, Yes. makikipagtulungan pa rin ba ang PNP? Dire-diretso ba ito sa Yes, wala naman silang magawa na, wala naman kaming magawa na, kundi talagang natural course of things, alyansa ka sa mga barangay, makikipag-tie up ka, bibisita ka dyan sa barangay. Kasi paano ka makapanghuli kung wala ka namang alam? Papasok ka lang dyan, tapos randomly manghuli ka dyan. Hindi tatagal ang karir mo sa PNP. Either matatanggal ka, or masususpindi ka, or talagang wala ka ma-accomplish kasi wala kang base data, which tamang source ang sabi niyo, Ma'am Leia, na magagaling sa mga barangay. Thank you, ma'am.